Ayan, good morning po. Maraming salamat po, Sis Bev. Ayan, glory to God po sa buhay ng bawat isa. At maraming salamat din po sa napakagandang awitin. Ayan, Ate Annalisa. Yan, so tayo po ngayon ay nasa Romans 14 na, no? So, 2 chapter na lang, tapos na tayo sa Roma. Glory to God po sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay manalangin muli. Hingi lang po ako ng presence ng Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Good morning po, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sa oras na to na muli, Panginoon, pinagkalooban mo kami ng chance, Lord God, upang ikaw ay aming mapapurihan, mapasalamatan, maparangalan ng tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Lord God, nandito po ako at nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang siyang manguna sa akin, Lord, and ang banal na Espiritu ang siyang patuloy po na mag-manifest sa akin. Sa oras na to, Panginoon, ikaw ang siyang mahayag, Lord God, at itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw ang siyang mahayag, ikaw ang siyang manguna, ikaw ang siyang patuloy, Panginoon, na magbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin, Panginoon, at sa mga makikinig, Panginoon. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa isip, salita at sa gawa at sa mga hindi ka nais-nais sa iyong harapan, Panginoon, at maging karapat-dapat ngayon, Panginoon, na bigay, Panginoon, ng iyong mensahe, Lord God. Maraming salamat, Lord God, at ikaw po siyang patuloy na manguna, Panginoon. At pagkalooban mo po kami ng magandang internet connection, Panginoon, na makatapos ng maayos po ang gawain ito muli, Panginoon, at ikaw po ang siyang patuloy na manguna, ang presensya mo ang siyang lagi na sa aming kalagitnaan, Lord God, at ikaw ang siyang mahayag sa oras na to. Hindi ko po ito kakayanin ng ako lang mag-isa, Panginoon. Alam ko pong sasamahan mo ko at ang banal na Espiritu ang siyang maglilid, Panginoon, sa nais mong mensahe, Lord God, na madala namin sa maghapong ito. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan, so akin pong basahin muna ang Romans chapter 14 verse 1 to 12 sa Tagalog muna at mamaya pagnilay-nilayan din natin sa English. Mas maganda rin po kasi yung meaning niya sa English, no? So, wag hatulan ng inyong kapatid. Verse 1, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa kanyang paniniwala. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makahahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. Verse 5, may nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ng bawat isa kung ano ang kanyang pasya dahil sa bagay na ito. Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng anuman ay kumakain yon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpasalamat siya sa Diyos. Iyon namang hindi kumakain ng ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganong alang-alang din sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo'y namamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat isa'y magpupuri sa Diyos. Bawat isa sa atin ay magbibigay sulit
sa Diyos. Yan, papuri po sa Panginoon sa pagkabasa po ng ating banal na salita na matatagpuan sa chapter 14 ng Roma, verses 1 to 12. Ayan, so kung mapansin po natin, balikan natin yung sa chapter 13, no, na nahati yun sa dalawang bahagi. Yung una is yung mag-submit sa government, no, na kung mabuti ang maidudulot nito at hindi lalabag sa utos ng Panginoon. And yung second po, yung tungkol pa rin sa kapwa, na yung utang na hindi natatapos ay ang pag-ibig po sa kapwa. So, andito ulit tayo sa topic tungkol sa bawat isa. At makikita natin dito, no, na mayroong mga pagkakataon na hinahatulan ng mananampalataya ang kapwa mananampalataya. So, ito yung nakita ko na title dito na Passing Judgment Towards One Another. So makikita natin dito na iba't ibang paniniwala. Ang pinag-uusapan dito is yung tungkol sa pagkain, yung sa araw, at dun sa iniinom, no. Na makita natin dito na nawala po yung unity, no. Nagkawatak-watak sila dahil sa iba't ibang paniniwala at dalawang ethnic group po ang pinag-uusapan dito, Gentiles and Jews. So, nandoon yung paghatol sa bawat isa. Pero at the end of the day, pinakita naman dito na do not pass judgment on one another. Okay, wag nating hatulan ng ating kapwa. So makita natin dito sa Roma verse 1 to 4, Romans chapter 14, verse 1 to 4. Yan. So ito yung tungkol doon sa paghatol sa pagkain, ayon sa pagkain na ginagawa na kina gisnan ng mga Jews. At ito po yung sa Taga-Roma chapter 14 verse 1 to 12, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. So, makita natin sa English, accept other believers who are weak in faith and don't argue with them about what they think is right or wrong. May pagkakataon po na tayo as mananampalataya, sabi nga wag makipag-argue. Ibig sabihin, kung tayo po ang mas nakakaunawa, tayo ang mas mag-adjust na wag makipag-talo. At tayo ang nakakaunawa na merong mga kakulangan sa kaalaman, kaya mahina po or nagkakaroon ng disagreement tungkol sa mga ganito. Kasi 'di ba, merong mga tao na talagang ang kanilang mga paniniwala ay hindi naman natin talaga nakikita, ang Panginoon lamang po ang nakakaalam at nakakasaliksik ng kanilang nalalaman or kanilang pinaniniwalaan. So makita lang natin dito na yung gospel, what unites Jews and the Gentiles, yun ang pinaka-importante. Pero yun nga, dapat kung naniniwala sila pareho na sa lahat na ginagawa nila or sa lahat na ginawa ni Jesus na nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan at siya yung ating tagapagligtas, hindi na nila kailangan pa dapat na mag-argue, hindi na nila dapat kailangan pa na tignan yung kung ano yung pananampalataya ng bawat isa, na they should offer themselves as living sacrifice, kahit dito sa mundo natin na meron tayong iba't ibang church, iba't ibang congregation, iba't ibang paniniwala, yun lang ang minsan nakakalungkot kasi nawawala minsan yung pagkakaisa kasi minsan nandoon yung iba't iba na yung katuruan, iba't iba yung paniniwala, iba't iba ang interpretation, iba't iba ang mga commentaries. Pero yun nga, minsan nagkakaroon ng hindi pagkaunawaan sa bawat mananampalataya dahil nga nagkakaroon ng pagkairingan, na kumbaga nasa iba't ibang churches minsan merong ibang interpretation na hindi nagkakaisa, doon sa, kumbaga minsan nga nasabi pa natin, buti pa nga ang kaaway, minsan nagkakaisa sila, di ba, nagkakatulungan sila sa kung ano yung gusto nilang gawin para doon sa isang gusto nilang goal sa isang mananampalataya. Pero minsan sa ating mananampalataya, nandun pa minsan yung mga siraan, di ba, nandun pa minsan yung nakikita nila yung weakness ng ibang tao, pero hindi nila nakikita yung weakness na meron sila, di ba. Yun ang sad but true na reality po, na talagang
Kung makikita natin dito, isa lang naman po yung point talaga is yung kailangan na magkaisa tayo sa pananampalataya, no, na ang paniniwala ng bawat isa na we are saved by grace through faith, ano po, na namatay si Kristo para sa atin, na everybody na ma-accept si Lord as Jesus Christ and Savior, no po, hindi sana magulo, no, meron sanang pagkakaisa. Mapansin natin dito na yun sa weak in faith, ayan, dalawang point yung napansin ko dito sa weak in faith, na una, yun yung kulang sa kaalaman, ano po, kaya ang pananampalataya niya ay mahina. Ang pangalawa naman, dahil sa kakulangan ng kaalaman, yung kanilang konsensya naaapektuhan through certain issues and certain things na um, kung mahina yung pananampalataya, meron pagkakataon na yung may mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na hindi sila talaga sabi mo dumidirekta kay Jesus, at ang kulang na kaalaman sa pagkakilala ng ginawa ni Jesus dito sa lupa, Kaya nagkakawatak-watak dahil sa kulang ng paniniwala at kakulangan sa kaalaman, na hindi, kumbaga may pagkakataon na hindi nauusig, yung konsensya doon sa malakas na paniniwala or malakas na pananampalataya, na kahit ano yung kainin mo, kahit inumin mo, wala namang kinalaman yun doon sa ating kaligtasan, di ba? Dahil nga through grace, through Jesus Christ, we are saved by grace, through faith. Kaya lahat na po ng bagay ay nilinis na ng Panginoon. Although meron lang talaga na naniniwala dito sa verse 2, na may naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa kanyang paniniwala. So, dito, yung interpretation, siguro pinapakita dito, no, nasa weakness nga, weak in faith, mahina sa kanyang paniniwala. May pagkakataon pa na, ay, hindi ako kakain ng baboy kasi yun yung mga sinabi sa Old Testament, 'di ba, na marumi, na hindi dapat kainin, at hindi ako kakain ng dinuguan dahil nga yun ang isa sa mga law dati, 'di ba? Pero sa kapanahunan natin ngayon, 'di ba? Although ako talaga hindi na rin ako kumakain ng dinuguan, pero hindi dahil sa law na sinabi na oo, kasi alam na natin kasi na ang dugo ay marumi. At yun po, doon po nanggagaling ang lahat ng sakit, no? So, may mga reason ng bawat tao kung bakit hindi na kumakain ng baboy, bakit hindi na kumakain ng dinuguan, or kahit na anong nung pagkain na hindi kinakain nila, no, na dapat maging malinaw sa atin na wala nang kinalaman iyon doon sa salvation na meron tayo, dahil nga 'di ba, sa lahat ng bagay nilinis na ng Panginoon lahat ng marumi. Kaya meron mga nagtatalo, po, na nawala yung pagkakaisa na kakainin ito, 'di ba, dahil nga um, hindi ko 'to kakainin dahil hindi gusto or law dati ng Old Testament, 'di ba? Pero pagka naunawaan na natin ang ginawa ni Jesus para sa atin, dapat magkakaroon tayo ng pagkakaisa na ito ay kakainin ko for the glory of God, ito ay kakainin, hindi ko kakainin for the glory of God, 'di ba? Yung paniniwala na wala tayo sa posisyon para mag-judge, no po, ng tao. Kumbaga, righteous person to judge is God lang. Kumbaga, yung hatol na galing sa Panginoon at hindi sa tao. So, wala tayong karapatan hatulan, no, kapag alam mo na ang ginagawa, na alam na natin na ginawa ni Jesus para sa kaligtasan natin. Hindi na tayo mag-worry sa kung ano man yung kakainin natin. Kumbaga, wala talaga ito kinalaman sa kaligtasan natin. Kaya, kung ano man yung choice natin na kumain ng gulay, dahil yun ay gusto nating maging healthy, yun ay gusto nating ma-detox yung katawan natin, at tulad ngayon, di ba, nagpe-prayer and fasting tayo, na hindi naman we're not allowed to eat pork, pero isa yun sa mga, kumbaga, makakatulong kasi sa katawan natin. Tulad ako, dahil kapag ngayon hindi ako nagko-coffee, sa 14 days na yan, hindi ako magko-coffee, hindi ako kakain ng pork, hindi ako kakain ng mga meat, 'di ba? Ang goal lang natin is yung kumain tayo ng gulay, yung mga healthy lang, water, kasi that's is purification, kumbaga parang maki-cleanse tayo, no? Dahil yun kumbaga isa yun sa mga pakikipagniig natin sa Panginoon. Pero hindi natin ginagawa yun na we are, kumbaga, dahil sa good works natin, kaya, 'di ba, parang ganun, or sa mga request natin, kaya hindi. Kumbaga, talagang yun ay sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon.
na magkaroon tayo ng motivation or confidence na makakadepende tayo sa Panginoon na gagawin natin yun dahil gusto natin na lumalim po yung spiritual alignment natin sa Panginoon. Ano po. So may mga pagkakataon na gano'n, it's our choice, no? Na kung ano yung dapat natin kainin o hindi para din maging malusog yung templo ng Panginoon na pinagkaloob sa atin. Ano? So, doon nga sabi sa verse 3, huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang. Kasi, di ba nga, may mga vegetarian, di ba, may mga herbivores, may mga kumakain talaga ng mga talagang mga lechon-lechon, ganun. So, wag nating hatulan, no, yung kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Sabi nga, ang Panginoon po ay pantay, no po, pantay po siya na magmahal at tumingin, hindi dahil sa mga good works or dahil sa mga ginagawa natin o hindi sa mga kinakain natin. Kasi sabi nga, tayong lahat ay parehas din na alipin ng Panginoon, ano po, at wala tayong karapatan na humatol sa kanino man. So, lahat siguro ng ginagawa natin, kumbaga in terms naman sa food, no po, meron tayong spiritual food, meron tayong physical food. So, mas maigi na malaman natin na mas makukuha natin ano po, yung spiritual food na galing sa Panginoon, yung Word of God na maisabuhay natin araw-araw ano po. At wag natin tignan yung kamalian ng bawat isa o kamalian ng sinumang tao ano po na kahit anuman yung mga pinaniniwalaan nila. Although meron talaga ano no po na kahit nga may mga religion talaga na meron ng hindi merong mga hindi sa kanila kinakain pero yun nga maging malinaw sa atin no po na ano man yung ginagawa natin lahat po Panginoon po ang siyang makakatanggap. Ang Panginoon po ang siyang makakasaliksik sa ating mga puso, siya ang makakakita no sa lahat ng mga ginagawa natin. Kaya wala tayong karapatan na humatol po sa ating kapwa. At sabi dito sa verse 4, sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makahahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi at ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. Ayun nga po na sino ba tayo para mag-judge, no? Ang Panginoon lamang ang nakakakita, siya lamang ang may karapat-dapat na humatol at ituturing niyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. Siya lamang ang powerful na makakakita at nakakasaliksik doon sa bawat tao. Sabi nga sa verse Romans chapter 2 verse 2, and we know that God in His justice will punish anyone who does such things. No, nalalaman natin makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Although alam natin na mayroong ibang tao na mga naglilingkod sa hindi lamang Panginoon natin, kundi may mga santo-santo, kung sino-sino yung, kumbaga, yan, to sa mga Muslim, may mga ala sila, di ba? Parang, kumbaga, hindi tayo, kumbaga sa mga Katoliko, mayroong mga hindi tayo para mag-judge sa kanila na to continue to pray for them na makilala talaga nila kung sino talaga ang totoong Panginoong Hesukristo natin. Kasi sabi nga sa Roma chapter 2 verse 3 to 4, ituloy lang po natin na hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya? Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Yun nga po kumbaga wag natin tignan ng tignan ang ibang tao. Kumbaga tignan natin kung ano yung mga ginagawa natin. Dahil ayun nga, diba, kumbaga napag-usapan nga natin dati with Sis Bev na kumbaga kung mayroon kang kapamilya na Katoliko, wag mo silang hatulan or wag mo silang laging i-rebuke na kumbaga kung ano yung paniniwala na meron sila as long as si Jesus ang tinatanggap nila, 'di ba? Baka nga pag dumating ang panahon baka mga mas maligtas pa sila kaysa sa iyo kung ikaw ay nagko-condemn at kumbaga humahatol ka sa iba, 'di ba? Kaya yun, continue to pray for them na talagang si Jesus lang ang makilala nila and huwag natin tignan palagi yung ginagawa ng ibang tao, ang tignan natin kung ano yung ginagawa natin para makaiwas po tayo sa paghatol din ng Diyos sa atin.
Kaya, umiwas tayo doon 'no, na hindi tayo mag-condemn talaga dahil, tayo nga ay nakakagawa din po ng hindi maganda. Sabi nga sa John 7:24, "Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan." Kasi sa mata ng Diyos po 'no, ang mata ng Diyos ang nakakasaliksik sa puso natin. So yung panlabas, oo, nakikita nating mga tao, pero Diyos pa rin po ang nakakaalam sa lahat ng nasa loob at may karapatan lang humatol ay ang may katarungan no po ay ang Panginoon lamang at hindi yung ating pananaw o hindi yung nakikita natin. Kasi minsan 'di ba, makasalanan talaga yung mga mata natin kung ano yung mga nakikita natin, 'di ba? Minsan nandoon din na ay bakit si ganito ganyan. Kumbaga nandoon pa rin yung paghatol. Let's spread no the word of God, yung gospel ng Panginoon, yung good news ng Panginoon na yun ang ipakita po natin sa ating kapwa na walang kinalaman kung ano man yung mga kinain natin, kung ano kinakain natin sa ngayon base doon sa pananampalataya natin na talagang 'wag nating hayaan na maging weak in faith tayo. Kumbaga ang kailangan po natin is strong in faith na ang Lord po ang siyang patuloy po na kikilos sa buhay ng bawat isa na ang pananampalataya natin sa Panginoon ang siyang magdadala po sa atin sa ating pakikipagniig lagi sa Kanya at kaligtasan natin na nagmumula kay lamang sa Panginoong Yesus. So sa verses 5 to 6 naman po, ito makita natin yung paghatol ng mahina, laban sa malalakas. Ito yung araw or days na pinagtatalunan nila, hinuhusgahan naman sa araw ng pagsamba. At sa verse 5, makita natin dito, may nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ng bawat isa kung ano ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Yan. So one person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind. So makita natin dito um, siguro ang tinutukoy dito no ng araw ng yung araw na pinagtatalunan nila kasi 'di ba, merong mga araw na pagsamba, merong Passover, merong Sabbath, 'di ba, na pinagpaniniwalaan nila dati na yung Sabbath nila is Saturday, ito po yung sa atin naman araw ng pagsamba natin is Sunday dahil yun yung worship day, yun yung Lord's Day, no. Kumbaga pinakita lamang dito po na ang pagsamba po natin, yung strong faith natin, no? Hindi naman sabihin mo na every Sunday ka lang, kumbaga magsasamba, maniniwala sa Panginoon. Araw-araw dapat, Lord's Day. Kumbaga, yung sagradong araw lang na, kumbaga talagang every Sunday lang tayo nagkakatipon dahil based nga on our calendar, ang first Sunday, first day of the week is Sunday. Kasi kumbaga, sa Jews, no, yung first week of Sunday, no, first week of day, yun yung Sunday. Sa mga Hentil naman, Monday naman ang kanila. Kaya kung makikita natin sa calendar no natin, nakikita natin na yung nagsisimula yung Monday doon sa mostly na alam ng mga tao. Pero ang first day talaga of the week is Sunday. Kaya Sunday lagi no yung celebration or yung Lord's Day, yung worship natin para una pa lang ng week na po nandoon na yung mga um, nauuna na yung blessing ng Panginoon na naririnig na natin no na kung ano yung mapipreach ng Sunday no mai-apply natin ng Monday. Kumbaga yun yung maisabuhay natin the whole week. No po, yun yung pinaka nakikita natin na we worship God po. Kasi merong pagkakataon talaga na meron namang iba na may mga taon kasi na nagja-judge na kumbaga, bakit Monday, bakit Wednesday, bakit may mga ganong question sila, di ba? Pero sa atin naman, kumbaga mananampalataya, kahit anong araw naman, pwede mo namang papurihan ng Panginoon. Kasi di ba tayo nga, meron tayong Monday, meron tayong Women's, di ba? Tuesday, merong Bible study din. Wednesday natin, may prayer warriors. Kumbaga, everyday dapat talaga yung strong faith natin sa Panginoon. We're living by faith every day, hindi lang sa isang araw, no po. Kumbaga, sabi nga sa taga-Colossus chapter 2 verse 9 and 10, po, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos na nakay Kristo sa kanyang pagiging tao, kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Mag-jump tayo sa verse 16 ng
Colossus chapter 2. Kaya't huwag kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin o tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. No po, sa verse 17 naman, yan, Colossus chapter 2 verse 17, ang mga ito'y anyo, no? Anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Kumbaga shadow na lang siya, no? Yung mga kapistahan, yung mga araw na ganun na pinagtatalunan ng mga piyesta, ganun, mga bagong buwan, araw ng pamamahinga. Kumbaga, wag na tayo magpasakop sa kung ano mang alituntunin, sabi nga sa Colossus 2 chapter 16, tungkol sa kung ano man yung pagkain o iniinom. Dahil nga, 'di ba, ang mga bagay na ito po, no, ang Diyos na po, ang Panginoong Hesus Kristo na po ang katuparan ng lahat ng ito. So, we need to live by strong faith every day, no, na mapahudyo o hintil na Kristiyano, dahil tayo na may mga hintil ngayon, yung Lord's Day, talaga wag nating husgahan ang bawat isa. Kumbaga, kung anong araw na pinagkaloob, sabi nga ang God ang nagbibigay ng proper time kung saan ka tinatawag o yung calling ng Panginoon sa iyo ay anong araw ba gusto mo or magmisyon. Kasi 'di ba yung iba nagmi-mission Tuesday, 'di ba dapat ang mission Friday, mga ganun, 'di ba? Kumbaga may mga ganung pagtatalo. Pero sabi nga ang Diyos po ang nakakaalam, no, palagi sa ating desire ng ating puso, and it's proper, his proper time, good timing, na siya po ang mag-uutos kung anong lumabas ka ng Monday, kakausapin mo si ganito, lumabas ka ng Wednesday, kausapin mo si ganyan, no, pumausap ka sa online ng ganito, 'di ba? Minsan 'di ba may discern ang Panginoon sa atin ko. Kumbaga hindi natin kailangan mamili ng araw. Every day po, no, is a blessing every day na i-celebrate natin yung grace of God. Diba? Ang amo natin ay ang Panginoon eh. Tayo ay alipin niya, 'di ba? Kaya huwag tayo magpatalo dun sa kautusan ng mga Pariseo dati. Kumbaga kung ano yung utos ng Panginoon, ngayon yun ang susundin natin, ano? So sa verse 7, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Ayan, so alam naman natin ito na, no, for none of us lives to himself and none of us dies to himself. So walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kailangan natin ng bawat isa, no? Let's admit it na um, hindi tayo lalakas kung wala yung ganitong klase ng gawain. Ano po? Kaya talaga ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na nagkaroon ako ng kapamilya na katulad ninyo, na talagang halos everyday, no, meron tayong gawain na hindi man tayo nakikita personal, pero online nandoon na yung bind, no, ng mga puso natin na pinagkaloob ng Lord sa atin. Na sa ganitong klase ng gawain, talagang nagkakaroon po tayo ng kalakasan, na talagang hindi rin natin kakayanin kung wala ang Panginoon po sa buhay natin, 'di ba? At kailangan talaga natin yung magpalakasan spiritually, ano, at nagkakaroon tayo ng mga kapamilya na kapag meron tayong problema, meron tayong kapatid na nasasabihan. Kumbaga meron na tayong sisters in Christ na anytime na kapag meron tayong mabigat na nararamdaman is meron na tayong nalalapitan, 'di ba? Kasi meron tayong mga kaibigan, 'di ba, dati na hindi naman na natin sinasamahan dahil iba na yung mga ginagawa natin sa ginagawa nila. Kaya kumbaga sabi nga, kung sino yung lagi mong nakakasama at doon ka, kung alam mo yung presence ng God ay nandoon, doon ka lagi na kumbaga makipag-gather na po. So, tulad ng walis tingting, 'di ba? Hindi naman nakakakuha ng kalat ng mag-isa ang walis tingting. So, kailangan niya ng mas marami, kumpol, para makakuha ng kalat. So, ganun din tayo. Kailangan natin ng ang bawat isa, kailangan natin ang church natin, ang community natin, po, para magawa natin yung mission. Hindi natin magagawa ng mag-isa kung wala ang Panginoon sa presence natin, kung wala tayong mga kasamahan, at hindi natin magagawa yung ganito, kung ako lang mag-isang nandito or kung kami lang ni Mrs. Annalisa, di ba? Kumbaga tayo nandito nagkakaisa, kahit isa or dalawa, sabi nga, nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, siya ang nasa presensya natin. So, walang tao na nabubuhay na para sa sarili lamang. Kumbaga tayong lahat ay kailangan natin ng bawat isa. Kaya let's accept each other na kung ano man yung pangangailangan o kakayahan or weaknesses ng bawat isa ay maunawaan natin at magtulungan po tayo. So, yun, sasabi sa verse 8, kung tayo'y nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo'y namamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga
sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon, 'di ba? Bakit ba tayo nabuhay? Kumbaga, yun din yung isa sa mga tanong natin, ano, tayo po ay nabubuhay para sa Panginoon, hindi para sa sarili natin, hindi para sa kapwa natin, hindi para sa pamilya natin, kasi pangalawa na lang yun. Kumbaga, may purpose tayo kung bakit tayo nabubuhay at binuhay tayo ng Panginoon. At kung tayo po, ang pagkamatay po natin ay dapat din for the glory of God. No po? Kumbaga, mawala man tayo dito sa mundong ibabaw, ano, masabi natin na tayo ay naging wise and faithful servant of God. At yun nga po, gamitin natin ang ating buhay, ano, for the glory of God. I-submit natin ang buhay natin sa Panginoon because He is the Lord of the living and the dead. Ano, siya po yung pinakamakapangyarihan na Panginoon po, nag-iisang Panginoon po natin, na kung ano man po, no, yung mga ginagawa natin, unahin natin ang Panginoon, kasi lahat po tayo ay nabuhay, no, na walang laman ang ating mga kamay, na po. At tayo'y mamamatay din nang wala ding laman. Kumbaga, kukunin din niya kung ano yung meron tayo. So, lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. And we will return into hands of God, na po. Habang tayo'y nabubuhay, do our best for the glory of God. Gawin natin yung mga bagay-bagay, gawin natin kung ano yung mga tungkulin na iniatang sa atin ng Panginoon for His glory. Ano po, hindi para sa glory natin, kundi para sa glory ng Panginoon. Kaya, mabuhay tayo na ang Panginoon po, no, ang dating taglayin natin sa ating mga buhay. Sa verse 9, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. So, sabi nga po natin, ano, na meron tayong Panginoong Diyos na buhay. Meron tayong Diyos na buhay na pinaglilingkuran at ang hindi po patay ang ating Panginoon. Na po, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, na buhay muli para maghari sa lahat. Kaya nga 'di ba, kapag may mga challenges tayo na kinakaharap na po, talagang sinasabi natin na meron akong Diyos na buhay. Cancer lang yan, sakit lang yan, meron akong Diyos na buhay. Diba dati pandemic lang yan, meron akong Diyos na buhay. Kumbaga, alam natin na ang Diyos natin ay buhay. Ano po? Kaya, nag-iisang Panginoon natin na pinakamakapangyarihan sa lahat, na pinaghahawakan po natin na ang Diyos natin ay buhay at hindi patay. Kaya kahit anuman pong mga pinagdadaanan po natin, anuman pong mga kasalanan na nagawa natin, no, i-repent natin sa Panginoon, hingi natin ng tawad, at hindi tayo pababayaan ng Panginoon, dahil siya po ay laging nakatunghay sa atin sa lahat ng mga ginagawa natin, at lahat ng mga sakripisyo na ginagawa natin ay hindi po ito mababaliwala, dahil nakikita ng Panginoon kung ano po ang mga nasa puso at isip natin. Ano po? Sabi sa verse 10, ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? Yan, sinasabi dito yung hentil, dahil nga may pagkakataon na hinahatulan nila, mayroon dito na hinahatulan ng mahihina, hinuhusgahan nila yung malalakas. At yung malalakas naman, hinahatulan nila yung mahihina. So, ayan, pamute lang po ng mic. Yan, sa bagong pasok. Thank you po. At ayun. So, bakit ikaw hinahatulan mo ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? So, hintil at choose ang pinag-uusapan dito, no? Na tayo din, ganito din. Kumbaga, bakit mo ba hinahatulan ng iyong kapatid kung mayroon tayong mga nakikitang hindi maganda, at bakit mo hinahamak ang kapatid? Tayo lahat ay harap sa hukuman ng Diyos. No? So, bawat kapatid, kapatid sa pananampalataya, wag natin i-persecute, Katulad ng isang magulang, ayaw niya na magkawatak-watak ang kanyang mga anak. Tulad sa isang magulang, gusto niya nagkakasundo-sundo yung mga anak niya, 'di ba? Na kapag nag-aaway mga anak natin, 'di ba, pinapagalitan natin na dadalawa na lang kayo. Bisan ako gano'n, dadalawa na lang kayo magkapatid, nag-aaway pa kayo, parang gano'n, 'di ba? Parang masakit, no, sa damdamin kapag nagkakaroon ng gano'n na hindi magandang argument or hindi magandang nangyayari, no, sa mga anak. Tulad ng ating Ama na Panginoong Hesus, ang ating Abba Father, na hindi po siya natutuwa kapag ang mga believers po ay nagkakawatak-watak or nagkakasira-siraan.
Kaya wag po nating hatulan, ano. As long as si Jesus ang tinatawag at sinasamba ng bawat isa, and we are living, no po, in the grace of God, yun ang ipaunawa po natin sa Panginoon. Ano po, na talagang tayong mga believers, ang maging goal natin, ang maging purpose po natin, no, is yung mga unbelievers na talagang kulang pa sa paniniwala sa Panginoon. Yun yung maging goal natin, ano, na talagang ipaunawa natin sa kanila kung ano ba talaga ang purpose ng Panginoon sa buhay natin at sino ba talaga si Jesus Christ, ano, sa buhay ng bawat isa. Sabi sa verse 11, sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat isa ay magpupuri sa Diyos. So, yan, di ba, kumbaga lagi nga din sa prayer natin, sinasabi natin ang lahat ng sakit, ang lahat ng sakit ng ulo, sakit ng cancer, ng diabetes, lahat ng sakit na ito luluhod sa harap ng Panginoong Jesus. Dahil ang Jesus name, ang Panginoon ng Jesus, ang pinakapangapangyarihan sa lahat, no po. At ang bawat isa ay magpupuri, no. So, ito yung ito yung lahat ng pangalan ay luluhod, no po. Ito yung sa prophecy ni Isaiah sa chapter 45 verse 23, na ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magiging tapat sa akin. Yan. So, ang Diyos po, no, ang nakakaalam talaga sa ating mga puso. Si Yahweh yung power to predict, power to save. He alone our Savior. Kaya don't judge, no. Kumbaga, for you will judge. No, ang Panginoon po ang siyang may karapatan na mag-judge sa atin. At ang Panginoon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, sovereign God, na ang bawat isa ay dapat na magpuri sa Panginoon. Ang lahat ng pangalan, di ba? Lahat ng pangalan, saints, lahat ay luluhod sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Siya ang may power sa lahat, ano po. Kaya siya lang yung may karapatan na mag-judge sa bawat isa sa atin kung ano man yung nakikita natin na kamalian o kakulangan sa ating kapwa, ano po, nakikita po yun ng Panginoon. Kaya hindi marapat na tayo ang mag-judge, kundi ang Panginoon ang hayaan po natin na mag-judge sa kanila. Because kapag ayun nga, ikaw ay nag-judge, you will judge then for you will judge din, ano po. Kaya sabi sa verse 12, bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Ayan nga. Isang paalala ng Panginoon na do not pass judgment to one another dahil ikaw din, ang bawat isa ay dadaan din po sa pagsusulit po sa Panginoon. Ano? At yun nga, mayroong pagkakataon na ang mahihina nanghuhusga, no po, inuhusgahan din nila yung malalakas, at ang malalakas naman, hinahatulan naman nila yung mahihina, which is hindi dapat. Ano? So, muling pinapaalala ng Panginoon sa atin, ano po, na kung ano man yung mga ginagawa natin, ano man yung mga kinakain natin, wala itong kinalaman, ano po, sa kaligtasan, ano po. Ginagawa lang natin ito kapag meron tayo kasing strong faith sa Panginoon. Malinis yung konsensya natin na kahit ano man yung kainin natin, hindi tayo nakukonsensya. Kasi minsan, di ba, merong kapag ka, halimbawa ay kinonvict ka na ng Holy Spirit na mali ito, mali yung ganyan, di ba? Kumbaga, may pagkakataon na alam mo na mali, wag mo nang gawin, no? Wag ka nang sumuway, ano po. And para sa ating mga mananampalataya, na ang pagsamba sa Panginoon ay araw-araw po dapat na ginagawa natin. Hindi tayo dapat namimili ng araw. Although, ang Sunday is yun yung pinaka-gathering po natin na magsama-sama tayong lahat. Pero, ang pagsamba sa Panginoon ay every minute, every second, every hour of our life. Ano po, nandoon po yan. Dapat na nag-worship po tayo sa Panginoon. Ano, kaya maraming salamat po sa Panginoon sa patuloy po na pinaalala sa atin na tayo po ay hindi dapat nang hahatol, no, sa kapwa mananampalataya, at all believers ay dapat po na tayo po ay magkaisa, no, sa ating mga paniniwala, sa ating pagsamba sa ating Panginoon, na hindi ang kahinaan ng bawat isa ang makikita natin, kundi yung kalakasan na meron po tayo sa Panginoon. Kaya yun, maraming salamat po sa Panginoon, at alam ko naman po na ang Panginoon
ay mangungusap din po sa inyo sa kapahayagan sa oras na ito. At kailangan po na magkaroon tayo ng unity sa buhay ng bawat isa at sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesukristo. Let's pray po. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Na Abba Father, we thank you, Lord, sa tagumpayan po ng gawain ito sa mensahe po na ipinagkaloob mo sa amin, Lord God, na we are living by grace, through faith, Panginoon. We are saved by grace, through faith. Hindi dahil sa mga good works namin, Panginoon. Hindi dahil sa mga kinakain namin, sa mga iniinom namin. Hindi dahil sa mga ginagawa namin, Panginoon. Kundi ito lamang, Lord, kada pagpapakita ng pag-worship namin sa iyo, kung paano ka namin mapapurihan. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Lord God, ikaw ang pangalan mo ang siyang maitaas palagi. Pangalan mo ang siyang ma-exalt in the name of Jesus, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang Panginoong Jesus, ang pangalan mo lamang, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na ang lahat ng mga pangalan ay luluhod sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Ang lahat ng sakit ay luluhod sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat, Lord. Maraming salamat po sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa at sa presensya na palagi mong ipinagkakaloob sa amin na palagi mo kaming kasama, Lord God, na ikaw ang palaging maging sentro ng aming buhay. Maraming salamat po sa patuloy na pagpapabago mo sa mga puso namin, Lord God. Palagi mo po kaming bigyan ng noble heart, humble heart, Panginoon, na sumunod sa iyo at magpakumbaba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa, na ang lahat ng mensaheng ito, Panginoon, ay hindi lamang dito magtatapos, Panginoon, ay hindi lamang hanggang dito, Panginoon, kundi mai-apply namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay, na marapat na ikaw ay aming ma-worship, mapasalamatan, araw-araw, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord God, sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa, sa buhay po ni Sister Annalisa, Lord God, sa patuloy po, Panginoon, na pagbibigay mo ng wisdom, knowledge, and understanding sa kanyang buhay, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa kanya, Lord God. Sa kanyang lungs, Panginoon, na ikaw ang siya nagbibigay at nagsusupply, Panginoon, ng oxygen. Maraming salamat, Lord, sa buhay po ni Nanay Selena, Panginoon, na sa kabila ng kanyang pagkabisi, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan na ipinagkakaloob mo po sa kanya, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa mabuting amo na ipinagkaloob mo sa kanya, at ikaw siyang patuloy na magtanim sa kanyang puso, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Maisabuhay niya po ito araw-araw, Lord. Maraming salamat po sa buhay ni Sis Bev, Panginoon, sa kalakasan din na pinagkakaloob mo sa kanya, Lord God, sa trabaho sa maghapon, Panginoon, at sa pag-aalaga ng kanyang anak, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na pagbibigay mo ng kalakasan sa kanya, pagsusustain mo sa kanya, Panginoon, ng strength, Lord God, na magawa ang lahat ng gawain ito para sa iyo, sa mga ministry na pinagkatiwala mo sa Kanya, Panginoon, at ganoon din po sa provision na pinagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang nakakasiliksik sa puso ng bawat isa, Panginoon. Hindi kami para mag-condemn sa bawat isa, Panginoon, at sa lahat naming kapwa, Panginoon. Ikaw lamang ang may karapatan na mag-judge sa mga ginagawa namin. Kaya muli, Panginoon, pakalinisin mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Patuloy mo kaming baguhin araw-araw. At ikaw lamang ang siyang mapapurihan sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon. Ikaw lamang ang siyang maitaas, Panginoon. Maraming salamat, Lord. All the honor and glory is for you alone, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Glory to God po sa buhay ng bawat isa, at ibalik po natin ang papuri sa ating Panginoon. Amen po. Back to you po, Sis Fred. Amen. Salamat po, Ate Annalisa.